na miyembro niya sa ACT Teachers Party List, ang teacher na makakaliwa na nagre-recruit rin sa ating mga kabataan kasama ni Franz Castro, di ba? Kaya napag-uusapan namin noon ni DepEd Secretary Vice President Sara Duterte na talagang nakakatulong sa kanya yung confidential fund kasi ganito po yan. Pag yung mga kasamahan mong guro, gusto ko ang i-report dahil ikaw yung guro na nagre-recruit sa hanay ng mga kabataan at tayo naman concerned sa mga kabataan, pati yung mga gurong iba, syempre hindi mo pwede ilagay yung pangalan ng guro na yon kung sino mang nag-report, di ba? Kasi babalikan siya ng teroristang NPA. Kaya nagkakaroon rin ng pabuya and yung mga aliases ang ginagamit talaga. So dyan po napunta ang confidential fund ni DepEd Secretary Vice President Sara Duterte. Tayo'y nasa Kongreso, kinatawan at boses ng milyong-milyong mga Pilipino. Tayo ay hindi pinaupo, di ba, ang ating tatlong kongresista. At sumunod dyan, syempre ang pagpapatuloy na pag-impeach kay Vice President Sara Duterte kahit pumalpak last year, ituloy ngayong taon na ito. At ngayon, alam nyo, masabi ko, bakit natin ginagastusan ang ganyang impeachment? Nandyan ang milyong-milyong Pilipino naghihirap sa baha, naghihirap sa ulan, naghihirap sa sakuna ngayon. Parang wala tayong pakialam. Inuuna natin paano gastusan na matanggal si Vice President Sara Duterte. Pero sa lahat ng pangyayaring yan, nakita ninyo na bumagsak ng bumagsak ang ratings ng administrasyong ito at tumaas ng tumaas ang ratings ng ating pinapahirapang Vice President Sara Duterte. Dahil yan, alam ng taong bayan kung sino talaga ang tunay na leader pambansa na nagmamahal na merong tapang at malasakit para sa kanila. Siyempre ang ating susunod na Pangulo, Sara Duterte. Opo, Chairman, ito ngang nagpapatuloy na impeachment trial ng pangalawang Pangulo ay tungkol nga dito sa kanyang confidential funds. Siguro unahin lang natin yung masasabi lang po ninyo. Naniniwala ho ba kayo na mali o may mali po doon sa paggamit ng kanyang confidential funds? Ako, naniniwala ako na walang mali dahil nung siya po ay DepEd Secretary, siya po ang aming chairman ng National Youth Commission Advisory Council. So napag-uusapan po namin every month bilang siya po ang chairman ng National Youth Commission Advisory Council at ako naman ang chairman ng National Youth Commission kung paano pipigilan ang recruitment ng mga NPA sa hanay ng mga kabataan. Bakit po importante yon na meron siyang confidential fund noon? Ako po bilang NYC chairman noon, hinahandle ko lahat ng kabataan, mga SK, pati yung mga out of school youth. Ang aming chairman po, si DepEd Secretary Vice President Sara Duterte, syempre, sa kanya yung mga nasa school, di ba? Mga elementary and high school. And masabi ko sa inyo, sa 50 years na malakas ang New People's Army, teroristang NPA sa ating bansa, imposibleng walang kaugnayan yung mga guro, di ba? Paano naman nangyari na yung milyon-milyong mga kabataang Pilipino sa mga paaralan, na-recruit nang wala man lang kaugnayan sa guro? Alam natin, merong mga guro na nagbibigay ng grado kapag sumama ka sa rally, merong mga guro na nagbibigay ng dagdag na grado pag ikaw nag-volunteer sa activity ng mga makakaliwa. And alam natin na merong kinatawan ang mga guro sa Kongreso, makakaliwang guro, na siya na mismo ay na-convict sa pagdadala ng mga kabataan sa bundok ng hating gabi, di ba? Si Franz Castro ng ACT Teacher. So kung ang ACT Teachers Party List ay nakakakuha ng mga 300,000 na boto, sigurado naman na meron siguradong libo rin doon na miyembro niya sa ACT Teachers Party List, ang teacher na makakaliwa na nagre-recruit rin sa ating mga kabataan kasama ni Franz Castro, di ba? Kaya napag-uusapan namin noon ni DepEd Secretary Vice President Sara Duterte na talagang nakakatulong sa kanya yung confidential fund kasi ganito po yan. Pag yung mga kasamahan mong guro, gusto ko ang i-report dahil ikaw yung guro na nagre-recruit sa hanay ng mga kabataan at tayo naman concerned sa mga kabataan, pati yung mga gurong iba, syempre hindi mo pwede ilagay yung pangalan ng guro na yon kung sino mang nag-report, di ba? Kasi babalikan siya ng teroristang NPA. Kaya nagkakaroon rin ng pabuya and yung mga aliases ang ginagamit talaga.
So dyan po napunta ang confidential fund ni DepEd Secretary Vice President Sara Duterte. At panghuli, bago ko po makalimutan, kahit hindi po siya DepEd Secretary, bilang Vice President ng Pilipinas, siya po ang co-chairman ng NTF-ELCAC nung panahon na ito, National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict. Ibig sabihin, siya po ay talagang namumuno sa bansa laban sa teroristang NPA. Kaya kailangan po yung ganyang confidential fund. Meron nga po mga ehensya, kahit yung Office of the President, merong 4 billion a year na confidential fund. Eh, hindi naman natin alam kung anong advokasya ng ibang ahensya at ibang opisina, di ba? Hindi nga natin alam kung paano nila ginamit ang kanilang confidential fund. Pero alam natin, meron tayong Vice President Sara Duterte, co-chairperson ng NTF-ELCAC at head ng National Advisory Council ng National Youth Commission na talagang lumalaban rin kasama natin, kasama ng SMNI, laban sa recruitment ng NPA, sa hanay ng mga kabataan. Alam natin yan ang advokasya ni Vice President Sara Duterte. Kahit nung mayor pa siya, kahit ng ama niya, nung mayor pa sila, ginagamit nila ang kanilang confidential fund laban sa NPA, laban sa mga kriminal at terorista. Yung iba, hindi natin alam kung saan nila ginagamit. Basta, ang sigurado tayo, meron tayong isang national leader na ginagamit ang kanyang confidential fund laban sa NPA. Opo. At doon nga sa impeachment trial, lumabas na hindi po minadali. Ayon po doon sa testigo itong ng isang disbursing officer po nga si Gina Acosta, dumaan sa regular na proseso yung paglalabas nga ng pondo ng Vice President dito nga sa paggamit ng confidential funds chairman. Sa tingin po ninyo, itong pag-aakusa laban po sa kanya ay baga sinadya ho ba yung ganung paraan para talaga maipit ang Vice Presidente na sa huling bahagi lamang ng taon baga ginastos yung pondo mula po sa Office of the President? Alam nyo, most likely sinadya yan. Pangalawa, wala naman talagang kaso doon. Basta nakastate dyan, pag ikaw ay inisyuhan ng confidential fund, gagamitin mo yon for that quarter. Wala naman sinabi kung, di ba natanong na yan dati, yan ho ba for 60 days, for 90 days, 60 days, 30 days, 11 days, wala naman pong problema kahit ilang days yan. Basta that is allotted for that quarter. Kaya hindi po issue talaga yun eh. Hindi rin issue yung aliases. Yan ang madaming ginagamit na sa balita. Bakit daw gumamit ng alias? Wala rin issue dyan. Kasi alias naman talaga ang ginagamit dyan. Opo. And kahit yung confidential fund nga na ibang opisina, hindi naman binubusisi. Ito na nga kay Vice President Sara Duterte, pinaka nabusisi. Pero alam natin nagamit sa kanyang advokasya laban sa NPA at nagamit ng ayos. Kaya ang nasa likod po nito, kayo'y naniniwala na itong CPP, grupong CPP, NPA, NDF. Yes, talagang yan alam natin yan. Kasi sa panahon ng kanyang ama, 89 yung guerrilla fronts ng NPA. Biglang pag-alis nila ng kanyang ama, pipito na lang. Isipin nyo, sino nakagawa nun? Sa tagal na panahon ng teroristang NPA sa ating bansa, nakailang commander-in-chief at presidente na, sino nakadurog ng ganon? Diba? Wala nang balangay, wala nang pulutong, wala nang talupad. Talagang squad-squad na lang ang NPA. And dahil sa ganyang paghihina ng NPA during the Duterte administration, ang gagawin na lang dapat ngayon, pag-upo ng ngayong administrasyong ito at si Vice President Sara Duterte, co-chairman ng NTF-ELCAC, ang gagawin na lang, pipigilan mo na lang yung recruitment sa hanay ng kabataan kasi nagre-replenish na lang ng ranks ang teroristang NPA. Kaya ngayon ang ginawa ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary, humahawak sa mga guro at paaralan ng bansa at bilang co-chairman ng NTF-ELCAC. Ngayon, ini-issue pa siya. Buti nga siya may advokasya Buti nga siya may initiative bilang national leader, pigilan itong teroristang NPA. Yung iba wala namang initiative, walang advokasya, walang pakialam kung nagre-recruit ang mga teroristang NPA sa Kongreso at sa mga paaralan. Diba? Buti nga nagkaroon tayo ng Vice President Sara Duterte na ganyan ang initiative. Opo. May kaugnayan na ba o may ugnayan na bang nangyayari pag-uusap ang grupong makakaliwang grupo dito sa Presidente Bongbong Marcos Jr. at ito yung mga
bahagi lamang ng kanilang mga plano laban sa Vice Presidente, Chairman? Yan, hindi natin alam kasi hindi natin nakikita ang kanilang mga pag-uusap. Pero magtataka kayo, sinong taga-file ng impeachment sa Kongreso? Ito rin mga makakaliwang grupo, di ba? And hindi katulad ng panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte na talagang hardliner laban sa mga makakaliwa at todo suporta sa ating mga pulis at sundalo laban dito sa mga makakaliwa. Maririnig mo ba ngayon ang administrasyon na bumabanat dito sa mga makakaliwang grupo? Hindi naman. Di ba? Dati ang Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga weekly talks na meron siyang press con, talagang minumura niya itong mga makakaliwang grupo dahil alam naman ng lahat sila ang nagre-recruit sa ating mga anak, apo at kabataan Pilipino papunta sa teroristang NPA. Ngayon, may narinig na ba tayong ganon? Wala tayong marinig na ganon. So kung ang taga-file ng impeachment ay yung mga makakaliwang grupo at ang finailan ng impeachment ay kalaban ng administrasyon ngayon, at ginagamit ang lahat ng resources ng gobyerno, hindi dito sa mga bagyo, hindi dito sa mga sakuna, kung hindi laban sa para ma-impeach ang Vice President Sara Duterte, medyo halata nyo naman kung sino magkakakampi. At ito, masabi ko sa inyo, ito ang nasa isip ngayon ng ating mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Alam natin yan sa Duterte Youth Party List dahil tayo ang most voted sa local absentee voting ng ating AFP, PNP at government troops. Alam natin na nag-iisip rin ng ating mga sundalo bakit hindi hardliner ang ating administrasyon, ang ating gobyerno laban sa mga teroristang NPA. Dahil ang pinapatay nito mga teroristang NPA na ito, ang ating mga pulis at sundalo, tropa ng gobyerno, at tuwing lumalakas ang recruitment ng mga makakaliwang grupo sa hanay ng mga kabataan at sa mga paaralan, ang mapapatay ng mga nare-recruit na ito ay ang ating mga tropa ng gobyerno. Kaya alam nyo, kasama natin ang ating mga tropa ng gobyerno sa advokasya na yan. Tahimik lang sila, hindi sila makareklamo, pero alam nila ang katotohanan, di ba? Truth that matters. Opo. At Government is friendly with those leftist leaders. Opo, marami din hong nakakapansin sa pag-uugali na ngayon, no, ng ating mga opisyal ng tulad na lamang ng mga personahe ng kapulisan, yung mga ahente ng NBI, ng DOJ, Ombudsman at iba pa ng mga agency. May mga kababayan po natin nagkokomento yung the way po sila magtrato doon sa kanilang mga hinuhuli at paano po nila ginagawa yung kanilang operasyon. Tulad na lamang sa KOJC, hindi ho ba? Simulan po natin doon. Yung paglusob ng mga kapulisan po doon. Walang kinikilalang, hindi kinikilala yung karapatan ng simbahan at para bang wala ng batas, no, na kinikilala. Yung pag-uugali ng mga personnel ng for example na lamang yung yung ginawa po nila kay Mike Defensor, di ba? Yung yung ugali na hindi mo naman napapansin noon na ang laki pong respeto, yung nirerespeto po ng mga personahe po ng gobyerno ang karapatan ng tao. Pero parang iba yung ugali po nila ngayon na nakikita po natin na Chairman, na kumbaga parang ugaling NPA ang ganitong sistema, ideolohiya. Kayo ho ba ay ganun din ho ba ang inyong napapansin sa ating mga nasa otoridad? Ang napansin ko dyan ay sa dami-dami ng pinulitika, pinahirapan at talagang dinudurog. Unang-una dyan ang ginawa ng administrasyon, si ating kaibigan Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Saan ka ba naman nakakita na i-issuean ka ng warrant, papadala ka ng 3,000 pulis? Hindi ba naman hindi sapat yung term na OA overacting di ba? Sa dami ng kailangan hanapin dito sa bansang ito na adik, na nanaksak, pumatay, di ba? Saka nakakitang magde-deploy ka ng pulis na 3,000 para sa ating butihing pastor. 'Di ba? Yung ibang napakaraming nasa buong bansa na kailangan dapat hanapin, di naman nahahanap, 'di ba? O pangalawa, pagkatapos ng ginawa kay Pastor Apollo Kibuloy at sa SMNI,
Ang ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte, ang ating mahal na presidente, ang ating commander-in-chief dati, na nagmahal sa mga tropa ng gobyerno, kita nyo naman, talaga namang sinakay sa eroplano, pinadala sa kamay ng mga dayuhan. Ang pangatlong biniktima dyan, tayo, ang inyong Duterte Youth Party List, tayo ang number one na ibinoto ng lahat ng OFWs sa buong mundo, sa lahat ng bansa buong mundo. Tayo ang number one na ibinoto ng ating mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno sa local absentee voting at ng lampas 2 milyong Pilipino. Dapat tayo ay nasa Kongreso, kinatawan at boses ng milyong-milyong mga Pilipino. Tayo ay hindi pinaupo, di ba, ang ating 3 kongresista. At sumunod dyan, syempre ang pagpapatuloy na pag-impeach kay Vice President Sara Duterte kahit pumalpak last year, ituloy ngayong taon na ito. At ngayon, alam nyo, masabi ko, bakit natin ginagastusan ang ganyang impeachment? Nandyan ang milyong-milyong Pilipino naghihirap sa baha, naghihirap sa ulan, naghihirap sa sakuna ngayon. Parang wala tayong pakialam. Inuuna natin paano gastusan na matanggal si Vice President Sara Duterte. Pero sa lahat ng pangyayaring yan, nakita ninyo na bumagsak ng bumagsak ang ratings ng administrasyong ito at tumaas ng tumaas ang ratings ng ating pinapahirapang Vice President Sara Duterte. Dahil yan, alam ng taong bayan kung sino talaga ang tunay na leader pambansa na nagmamahal, na merong tapang at malasakit para sa kanila. Siyempre ang ating susunod na Pangulo, Sara Duterte. Kaya kahit anong gawin nilang pagpapahirap sa ating lahat ngayon, alam natin na sa dulo, ang milyong-milyong mga Pilipino ay nagmamahal sa atin, sumusuporta sa atin, at iluluklok ang ating susunod na Pangulo, Sara Duterte. Opo. Kaya yung pattern na yan, Chairman, nakikita po natin malaking patunay na ang nasa likod dito, sa tingin mo, ang CPP, NP, NDF talaga. Dahil yung pattern nila ng pananakot, yung impluensya na na-instill baga sa mga, parang nasa mga otoridad na natin, para bang, ano na bang nangyayari sa mga pulis, para bang ugaling NPA na daw, mga ganung mga komento, obserbasyon lang, opinion ng ating mga kababayan. Ano po masasabi po niyo doon? Yes, kumbaga sa political side kasi, ang ating pulis at sundalo kasi, sunod lang ng sunod yan. Pero itong mga makakaliwang grupo, meron ng armed elements, meron pang political elements, di ba? Nakakapag-hasik sila ng terorismo sa kanayunan at dito sa Kongreso nakakapagsalita sila. Kaya talagang namomonopolize nila yung direction. Sila yung operator ng administrasyon kung paano ang gagawin, di ba? Paano magpapalakas sa Kongreso, paano ipagpapatuloy ang pagpatay ng pulis at sundalo, paano yung nag-i-initiative ka para sa administrasyon para makakuha ka pa ng pondo. So, ang ating mga pulis at sundalo, marami tayong nakakausap dyan, araw-araw. Talagang sila ay sumasakit yung kanilang kalooban, bakit ganito na ang ating bansa. At alam natin, kita naman natin sa boto nila last year, na kahit tayo ang nag-file ng impeachment laban sa Pangulo, tayo pa rin ang number one na ibinoto nilang party list sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, kahit na ganyan ang ating mga pulis at sundalo, alam nila ang katotohanan, alam nila kung sino susuportahan, at nag-aantay lamang sila ng panahon dahil kailangan sumunod sa duly constituted authorities. Pero ang kanilang puso, alam natin na kay Pangulong Rodrigo Duterte, na kay Vice President Sara Duterte, at nasa ating mga kaalyado sa gobyerno, nasa Duterte Youth Party List, at siyempre supportive sa SMNI channel po natin. Opo. Chairman, bago ko lang ipasa kay partner Admar, marami din sa mga nagtatanong nating mga kababayan dito, sa tingin ho ninyo, ang teroristang grupong CPP, NP, NDF ay unti-unti nang namamahala sa ating bansa ngayon. Baga, kontrolado na ba nila itong ating pamahalaan sa ngayon? Kumbaga, sabi pa nga dito sa mga komento, para nang na-hostage na ba ang ating pamahalaan na hindi makagalaw at hinahayaan na lamang na mag-bend the law, mag-break the law ang ilan nga sa mga ahensya, ang mga opisyal ng gobyerno? Alam nyo, yan ang direksyon ng kanilang impluensya. Dahil masabi ko sa inyo, for 50 years, ganyan ang kanilang ginagawa. Maimpluensya sila sa mga kanayunan, di ba? Tinatakot nila yung mga negosyante, kung hindi susunugin ang inyong cell site.
ang inyong truck, ang inyong negosyo. Ganun na rin sila sa Kongreso. Pag ikaw hindi umayon sa kanila, talaga naman babanatan ka nila, raralihan ka pa nila, ganyan ang kanilang advokasya, ang kanilang sistema. Pero pag upo ng Pangulong Rodrigo Duterte, nakakita sila ng strongman na hardliner na lumalaban sa kanila at inutusan ni Pangulong Duterte ang NTF-ELCAC, tinayo niya ang NTF-ELCAC at inutusan niya ang AFP at PNP durugin ang teroristang NPA. Kaya nga po, pag upo ni Pangulong Duterte, 6 ang kinatawan ng mga makakaliwa sa Kongreso. Pag midterm ni Pangulong Duterte, naging 3 na lamang. Dapat nga ngayong 2025, 1 o 2 na lamang yan. Actually, 2 na lamang yan eh. Kaya lang nung tinanggal nila yung hardliner laban sa mga makakaliwang grupo sa Kongreso, tayo, Duterte Youth Party List, nawala na tayo, hindi tayo makadebate sa kanila, nawalan tayo ng opisina, nawalan tayo ng mga tauhan sa Kongreso, nakuha pa nila yung isang seat natin, nakaupo pa yung Gabriela. 'Di ba? Alam niyo, masabi ko sa inyo, kung tunay silang advocate para sa mga kabataan at kababaihan, bakit last year merong ginahasa na member ng Kabataan Party List na kababaihan dyan sa may UP Diliman? Humihingi ng tulong yung member ng Kabataan Party List dahil ginahasa siya 3 beses ng kanilang mga kagrupo sa Kabataan Party List. 3 beses ginahasa ha. Hindi man lang nagsalita yung kinatawan ng Kabataan Party List para ipagtanggol siya. Hindi man lang nagsalita si Sara Elago na kinatawan ng Gabriela para sa kababaihan na dati rin kinatawan ng kabataan at nanahimik sila. Kahit yung sa ACT teacher na kayo ay kinatawan ng mga guro at ito naman ay scholar ng bayan sa UP Diliman, hindi rin nagsalita. So saan kayo nakakita na mismong miyembro nyo ginahasa ng mga kapwa nyo miyembro 3 beses, kababaihan, kabataan siya at scholar ng bayan, hindi kayo nagsalita. So ibig sabihin, pinipili nyo lang kung sinong ipagtatanggol ninyo. And kung ganyan ang kanilang sistema, paano pa natin maaasahan na ang kanilang mga ginagawa sa Kongreso ay tunay na ang tawag ay makabayan, di ba? Ito ay sumusuporta lamang sa mga teroristang NPA at sa recruitment nila sa mga kabataan papunta sa hanay ng mga makakaliwa. Chairman, magandang umaga, si Admar po. Gaano po kadelikado kung nakikipagsiping ang CPP, NPA, NDF sa mga leader ng ating bansa, ng ating gobyerno, lalo na sa mahabang paglaban ng gobyerno dito sa makalaban ng Estado, at baka maakselang yung naging pagsusumikap, lalo na sa nakalipas na administrasyon, na talagang mapilayan ng husto itong makakaliwang grupo na tinagurian ng terorista po, Chairman? Delikado yan. Dahil alam nyo, kung ikaw pulis o sundalo o tropa ng gobyerno, dati malakas ang loob mo at talagang high moral ka. Ang tawag dyan sa military o sa pulis, high moral. Dahil meron ka isang commander-in-chief katulad ni Pangulong Duterte na all out ang laban sa mga teroristang NPA. So ngayong panahon na ito na after ni Pangulong Duterte na dumurog kasama nyo sa mga teroristang NPA, ang commander-in-chief nyo ngayon hindi nyo mariringgan na nagsasalita laban sa mga teroristang NPA. At syempre, kung ang taga-file ng administrasyon ng impeachment laban sa Vice President Sara Duterte ay yung mga leader na mga kaalyado ng teroristang NPA sa Kongreso, talagang mapapaisip kayo na bakit ganon? 'Di ba? Nagkaalyaduhan na ang ating mga leader sa bansa. Ang masama dyan, ang mga taga-Malacanang ngayon at taga-administrasyon, syempre ano lang yan, mga bureaucrats na papalit-palit, mga politikong papalit-palit. Pero kung nakipag-alyado kayo sa teroristang NPA, gagamitin rin kayo ng mga yan. Hindi nyo alam dahil dyan talaga sanay ang mga yan for 50 years kung paano maging anay sa ating gobyerno. Gagamitin kayo, maya-maya babanatan kayo, mamaya gagamitin uli kayo. Akala nyo sila yung ginagamit nyo. Pero ang tunay, kayo ang ginagamit, ang inyong pondo, ang inyong impluensya. At dahil nga dyan, lalong lumalakas tuloy ang teroristang NPA ngayon. Nakita nyo recently, in the past few months,
nagkaroon pa ng mga teroristang NPA na kabataan sa Mindoro, sa Negros. Dati nung panahon ni Pangulong Duterte, wala na yan. So ibig sabihin yan, lumakas na uli ang recruitment ng mga teroristang NPA sa hanay ng ating mga kabataan at mga estudyante. Dahil rin yan, wala na si Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary at bilang co-chair ng NTF-ELCAC. Malaking ano yan, malaking epekto yan na wala ang Pangulong Rodrigo Duterte, wala si Vice President Sara Duterte na kasama ng ating mga tropa ng gobyerno na lumalaban dito sa mga teroristang NPA. Siyempre lumalaban pa rin ngayon, pero dahil tinanggal na bilang DepEd Secretary, tinanggal na bilang NTF-ELCAC co-chairman, wala na tayong kapangyarihan na maging opisina ng gobyerno laban sa NPA. Opo, siguro panghuli na lang mula sa akin, ano naman po yung magiging role, lalo na po ng taong bayan, dito sa mga nakikita nila sa gobyerno na baka hindi lang nila alam, na baka, alam niyo na, minamani obra, ng hindi nalalaman ng nakararami, lalo na ng mga nasa otoridad, mga military, nasa pambansang pulisya, iba pang mga uniform personnel, na unti-unti nang ginagapang sila sa mga propaganda at mga pagnanais nitong makakaliwang grupo po para makuha yung kanilang interest, Chairman. Ang masabi natin dyan sa ating mga kababayang Pilipino, siyempre bilang naging boses ninyo at kinatawan at chairman ng Duterte Youth Party List, binoto ng milyong-milyong Pilipino, dapat lahat tayo ay maging boses rin. Kayo, ating mga kababayang Pilipino, mga OFWs, mga Pilipino dito sa ating bansa, dapat tayo ay magsalita at meron na rin namang social media ngayon, tayo ay magmasid at magsalita. Dahil kung kinikitil yung boses ng inyong mga kinatawan, katulad ng Duterte Youth Party List, dapat kayo mismo ay magsalita kasama natin sa inyong mga naoobserbahan sa ating bansa. Unang-una, kita na naman ninyo ang mga naging scam, flood control scam, at iba't iba pang scam sa ating gobyerno, modus operandi, na talaga namang kinuha ang trilyong budget ng mga Pilipino. Diba? At tayo'y naghihirap ngayon sa baha at sa kahirapan at sa mga kakulangan sa mga serbisyo ng gobyerno. Dapat kayo magsalita dyan. Diba? Tinanggal tayo sa Kongreso para hindi natin masabi yun sa Kongreso. Pero dapat sabay-sabay nating sabihin yan. At nandyan naman ang social media at nandyan ang SMNI, di ba? Pangalawa, ang masabi natin dyan, ang ating mga tropa ng gobyerno, talagang kakampi natin yan. Karamihan dyan. At kailangan lang nila ng suporta rin sa atin dahil hindi sila makapagsalita. Dinaan nga nila sa boto kung sinong susuportahan nila ang number 1 sa kanila, Duterte Youth Party List. Pero dahil wala tayo sa Kongreso, hindi natin makonvey sa halls of Congress ang mga mensahe ninyo at mensahe ng ating mga tropa ng gobyerno. So ang kailangan po dyan, in the next 14 months na lang po filing na. 21 months na lang po eleksyon na sa ating bansa. So kailangan natin magkasama-sama, magkatulungan na isangguni, i-convey ang ating mga hinaing dito sa ating bansa at hindi ito makalimutan. Baka ang gusto ng administrasyon, makalimutan natin ang flood control, makalimutan natin ang mga kurakot, makalimutan natin na naging kaalyado nila, ang mga makakaliwang leader natin sa Kongreso, at makalimutan natin lahat ang mga ginawang panggigipit kay Pastor Kibuloy, kay Pangulong Duterte, sa Duterte Youth at sa ating mga kaalyado. Hindi po natin makakalimutan yan. Kasi ang problema sa ating ibang leader sa bansa, nag-aral sila sa ibang bansa, hindi nila alam na ang pinapanood ng mga Pilipino maghapon hanggang gabi ay kung paano pinapahirapan ang bida at sa dulo yung pinahirapang mga bida na yon. Yun ang nagtatagumpay. Ginawa nilang true to life, di ba? So asahan ninyo na lalong lumalakas ang suporta ng sambayan ng Pilipino sa atin, sa Duterte Youth Party List, sa ating susunod na Pangulo, Sara Duterte, at sa pamilya Duterte at mga kaalyado natin sa Team Duterte ngayong 2028. At tayo po ay magtulungan para sa pag-upo ng ating susunod na Pangulo, Sara Duterte. Mabago natin ang ating bansa, matanggal natin lahat ng mga naging mga pangyayaring kadiliman
Talagang dumilim ang ating bansa, ikinulong ang ating pastor, ikinulong ang ating pangulo, ikinukulong ang ating mga kaalyado na nagsisiwalat lamang sa mga kasamaan sa ating bansa. Lahat po yan ay liwanag sa dulo ng madilim na tunnel at sa tulong po ninyo, magkakasama tayo, kapit-bisig, kayang-kaya po natin yan. Ngayong parating na 2028, maiupo ang ating susunod na Pangulo at Commander-in-Chief, Sara Duterte. Maraming salamat po.